Hindi ako madidepress kahit hindi to gumana. It's more of like, oh sige, try natin. Wala namang mawawala eh. Mawalan ka ng money is just a tool. Money is just a tool. Kaya ko mag-start ng business ngayon kung meron akong 10 milyon ngayon, kunyari nasa bangko ko, kaya nasa savings ko. Kaya kong gumastos ng 9 to 9.5 million dyan. Isusugal ko lang sa isang negosyo yan. And if nag-fail, no regrets pa rin. Kasi na-try ko eh. So yung alam mo yun, manage your expectation lagi. Ang hirap, ang dami kasing parang na akala nila talaga sobrang magbo-boom na yung business na tinry nila. Tapos biglang mag-fail, which is everyone goes there naman. Lahat tayo nag-fail eh, di ba? Tapos nag-fail, tapos parang hindi na sila makabangon. Yung iba na anxiety na, nade-depress na. Wala, you have to be realistic eh. Na, para sabi mo, Frank, na parang set your expectations talaga. Kanina may narinig ako actually na sabi nila, one of the traits daw ng billionaires, US billionaires, inaral nila, is yung mindset na being gitna daw ng optimism, ng optimism at delusional optimism. Yeah. Hindi siya gitna ng optimist at realista, hindi. Sobra pa siya sa optimist. Yun ang traits ng billionaires. Kasi madalas, parang imposible yung gusto mong magawa para ma-level up yung business mo. Yep. Tama. Diba? May actually part ng pagiging negosyante yung delusional. Kasi nga we're putting vision out there that doesn't even exist. Exactly. Diba? Parang, so pag sinabi mo siya sa tao, hindi familiar yun. Ano sabihin ng tao? Hindi pwede yan. Baliw yan, mahirap yan. Tapos pag gumana na, paano yan? Yan, tama. Actually, same thing. Right. So kung may ganun kang trait na parang lagi na lang, baliw tingin sa akin, most likely makaka-build ka ng something na may change kahit yung sariling buhay mo lang naman. Diba? And vice versa rin pare ha. Like as much as you wanna be optimistic and realistic when your business is booming, also when it's losing then know when to cut your losses.